After 1271. Mr. Adam, ito ba ay isang Ter 1271. Mr. Adam, ito ba ay isang mahiwagang artepakto? Tumingin sina Jimmy at ang iba pa sa kalawangin at madungis na salamin na tanso, na parang iniisip nilang naglalaro si Adam sa kanila. Agad na nakita ni Adam ang kanilang mga iniisip, kaya sinabi niya, huwag maliitin ang salamin na ito. Kahit mukhang luma at kupas, ito ay isang espesyal na artepakto. Ano? Isang espesyal na artifact. Jimmy at ang iba pa ay nagulat, mabilis na sinisiyasat ang tanso na salamin. Ang isang espesyal na artifact ay tunay na kayamanan, kahit sa mga banal na lupain kung saan ang mga ganitong bagay ay labis na pinapahalagahan. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanilang kasiyahan. Una, hindi sila makapaniwala na si Adam ay magkakaroon ng isang espesyal na artifact. Pangalawa, kahit na mayroon siya nito, mukhang hindi siya papayag na iwanan ito. Pagkatapos inspeksyonin ang salamin, natagpuan nilang hindi lamang ito sira kundi wala rin itong espesyal na katangian. Napansin ni Adam ang kanilang pagdududa at ipinaliwanag, nakita ko ang salamin na ito sa eclipse peak sa hindi inaasahang pagkakataon. Matapos ang ilang pag-aaral, napagpasyahan kong ito ay dating isang espesyal na artifact, ngunit ang espiritu ng artifact ay naglaho, at ito ay nasira. Matagal na itong nawalan ng buong kapangyarihan. Gayunpaman, mayroon pa rin itong kapangyarihan ng isang mataas na antas na espiritual na artifact. Sa tulong ng artifact na ito at ng aking mga tao, kung hindi mo siya mapapatay, hindi ka karapat-dapat na mabuhay. Pagkarinig ni Jimmy na ang salamin ay may halos mataas na antas ng kapangyarihan ng espiritual na artepakto, bumalik ang kanyang kasiyahan. Salamat, Mr. Adam, sa pagbibigay ng ganitong kayamanan. Tinitiyak namin na aalagaan namin siya. Hindi nagtagal, tinawag ni Adam ang isang babae na may kahangahangang katawan at anyo. Siya ay mula sa Sacred Gun Peak, isang elite na disipulo, at isa ring 7 bituin na Lesser Deity Master. Ang pangalan niya ay Jessa Graymore. Pagkakita sa kanya, si Jimmy at ang iba pa ay lubos na nakatitiyak. Sa tulong ng tanso na salamin at isang napaka-powerful na kaalyado, tila madali na lamang ang pagpatay kay Sebastian. Ang Eclipse Peak ay malayo sa ibang mga tuktok, at nang walang mga paghihigpit sa porma sayon, agad na nagtungo roon sina Jimmy at ang iba pa. Samantala, sina Sebastian at Pauline ay nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno sa gate ng palasyo, nag-uusap at umiinom. Habang nag-uusap sila, biglang ibinaba ni Sebastian ang kanyang baso ng alak at nagkunot ang noo. Mr. Wilder, anong nangyayari? Tanong ni Pauline, naguguluhan. May ilang mga pasaway na paparating, sabi ni Sebastian ng may misteryo. Walang anuman nakakaiba na naramdaman si Pauline, ngunit nang malapit na siyang magtanong, biglang lumitaw ang ilang mga figure sa kalangitan at lumapag hindi kalayuan. Sino kayo? Anong pakay ninyo sa Eclipse Peak? Tanong ni Pauline, tinatitigan ang mga bagong dating. Dahil napakaraming tao sa Sacred Ground, imposibleng makilala ang lahat. Dahil hindi nakasuot ng mga kasuotan ng sekta sina Jimmy at ang iba pa, hindi sila nakilala ni Pauline. Pagkakita kay Pauline, kumislap ang mga mata ni Jimmy sa paghanga. Nabalitaan kong si Pauline ay isang napakagandang babae. Ngayon, nang makita ko siya ng personal, talagang totoo ang kanyang reputasyon. Nang makita ang mapanlikhang ekspresyon sa mukha ni Jimmy, agad na nagalit si Pauline. Hindi ka pwede dito. Umalis ka. Bakit hindi ka muna magpalamig? Tapusin muna namin ang aming negosyo, at saka ko na lang siguraduhing makasama ka ng maayos, sabi ni Jimmy habang ngumiti ng masama. Nang may malamig na tingin at tinanong, Sebastian, naaalala mo ba ang sinabi ko kahapon? Kabanata 1272. Tahimik na tiningnan ni Sebastian si Pauline, may bahagyang ngiti. Tinanong niya, kung may asong nagngangalit sa iyong tainga kahapon, matatandaan mo pa ba ito ngayon? Huminto si Pauline sandali, pagkatapos ay tumawa ng mahina. Ang kanyang ngiti ay napakaliwanag ng sagutin niya,
Hindi ko naiintindihan ang mga tahol ng aso, kaya paano ko ito maaalala? Tama ka. Hindi ko rin naiintindihan ang mga tahol ng aso, tumawa si Sebastian habang sinasabi ito. Si Jimmy ay nagalit, tinuturo si Sebastian. Pinipigilan ang galit, sumigaw siya, anong karapatan mong tawagin akong aso? Hinihingi mo ang kamatayan. Ang ekspresyon ni Pauline ay naging malamig habang tinitingnan niya si Jimmy. Sabi niya ng malamig, si Mr. Wilder ay isang pribadong alagad, at ikaw ay naglakas loob pang insultuhan siya. Ang kapal ng mukha mo. Jimmy ay ngumisi, pinapahaba ang kanyang mga labi. Sang pribadong alagad, ha? Sa aking paningin, basura lang siya. Ano? Nandito kayo para patayin si Mr. Wilder. Labis na nagulat si Pauline at bigla siyang napakaputla. Mabilis niyang hinugot ang kanyang mahabang espada at mahigpit na hinawakan ito, handang lumaban. Si Jimmy at ang kanyang grupo ay nanatiling hindi natitinag. Ngumiti siya ng mayabang at dahan-daang sinabi, nag-set up kami ng hadlang sa daan papunta rito. Walang balita ang makakalabas. Tipirin mo ang iyong lakas. Mr. L. Wilder, handa na sila. Dapat tumakbo ka. Haharapin ko sila, sabi ni Pauline ng may pag-aalala, humarap kay Sebastian na may nakataas na espada. Napapaligiran ka na. Wala ka ng paraan para makaalis ngayon. Matapang na pahayag ni Jimmy. Tumayo siyang matangkad na puno ng kumpiyansa, na parang panalo na siya laban kay Sebastian. Camden, Jessa, Lila, Luca, at dalawang iba pang disipulo ng sekta ay nakatayo sa isang hugis biolin, pinalilibutan sina Sebastian at Pauline. Nanatiling kalmado si Sebastian, dahan-daang umiinom ng kanyang alak. Walang bakas ng tensyon sa kanyang mukha, tanging tahimik na kumpiyansa habang tila halos naaaliw siya sa sitwasyon. Pauline, huwag kang mag-alala. Mga tanga lang sila, sabi ni Sebastian nang walang pakialam. Ang boses niya ay kalmado at matatag, na parang inaasahan na niya ang lahat. Si Jimmy ay nagalit. Sa galit na mukha, sumigaw siya, nagsasalita ka pa rin kahit na nakaharap ka na sa kamatayan. Talaga bang hindi mo alam kung paano pahalagahan ang buhay mo? Lumapit si Lila, pinaloob ang kanyang baywang ng mapang-akit. Sa isang mapanuksong ngiti, sinabi niya, Sebastian, dahil dati tayong kasal, bibigyan kita ng kaunting payo. Lumuhad ka sa aming mga paa at humingi ng awa. Baka payagan ka naming mamatay ng may dignidad. Pagkatapos mong mamatay, tutulungan pa kitang ilibing. Sebastian ay may mapanlate ng ngiti, at ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Sabi niya ng mabagal, Lila, palagi ka nalang nagpapakatanga para sa iba. Hindi ka ba napapagod? Dumilim ang mukha ni Lila. Naramdaman ang kahihiyan at galit, sumigaw siya, Sebastian, talagang walang utang na loob ka. Sinusubukan kitang tulungan, at ganito ang kapalit mo. Matapos ibaba ang kanyang baso ng alak, dahan-daang tumayo si Sebastian. Sa kanyang mga mata na kumikislap ng malamig na liwanag, malamig niyang sinabi, Lila, taksil ka. Ikaw ang unang nagtaksil sa akin, at naglakas loob ka pang magdala ng mga tao para patayin ako. Akala mo ba ay kaya mo akong apakan? Tumawa si Jimmy ng malamig. Sebastian, isa ka lang walang kwentang baguhan. Anong karapatan mong maging mayabang sa harap namin? Mamamatay ka ngayon. Si Sebastian ay nagbigay ng maikling sulyap sa karamihan. Sabi niya sa malamig na tono, kayo ay basura lang para sa akin. Akala niyo ba kayang patayin niyo ako? Napakabodong pangarap. Anong karapatan mong tawagin akong basura? Papakainin kita ng lupa. Hindi na mapigilan ni Jimmy ang kanyang galit, kaya't inilabas niya ang kanyang mahabang espada at sinaksak si Sebastian. Siya ay isang 4-star lesser deity master. Habang inihahampas niya ang kanyang espada, isang enerhiya ng espada na 120 pulgada ang haba ang sumiklab, tuwirang nakatutok sa ulo ni Sebastian. Ang enerhiya ng espada ay napakatalim, naglalayo na punatin ang lahat ng nasa kanyang daraanan. Habang dumaan ito, tila nahahati ang hangin, na may tunog na parang sipol.
Mag-ingat ka, Mr. Wilder. Dahil hindi sigurado sa lakas ni Sebastian, puno ng pag-aalala si Pauline. Mabilis niyang inugoy ang kanyang mahabang espada, nagpadala ng guhit ng asol na enerhiya ng espada na tumama sa unahan. Sa sandaling iyon, ang enerhiya ng espada ay parang kidlat. Isang malakas na pagsabog ang narinig. Chapter 1273. Dalawang agos ng enerhiya ng espada ang nagbanggaan sa kalangitan na may nakabibinging pagsabog. Isang makapangyarihang alon ng enerhiya ang sumiklab palabas na parang nagngangalit na alon, binabagsak ang mga mesa at silya habang nababasag ang lupa sa ilalim nila. Nagbago ang ekspresyon ni Pauline habang nat-ambush siya pabalik, halatang nalupig ng atake ni Jimmy. Hindi niya kinaya ang lakas, umubo siya ng kaunting dugo, nanginginig ang kanyang katawan na parang babagsak anumang sandali. Ayos ka lang ba? Biglang lumitaw si Sebastian sa tabi niya, sinusuportahan siya gamit ang isang kamay. Ayos lang ako, sagot ni Pauline habang pinupunasan ang dugo sa kanyang mga labi. Tumingin siya sa kanya, ang boses niya'y nagmamadali. Sebastian, umalis ka na. Ako na ang bahala sa kanila. Nilinggan ni Sebastian ang kanyang ulo na may matibay na tingin. Pauline, umupo ka at magpahinga ka. Iwanan mo na sa akin itong mga basurang ito. Jimmy ay ngumisi ng may pang-uuyam, ang kanyang mukha ay puno ng paghamak. Patuloy ka pa ring magbubula, bata ka. Ang Holy Son at si Mr. Adam ay sinabi na sa amin ang lahat tungkol sa iyo. Isa ka lang pre-lesser deity master. Kung hindi pa nakialam si Pauline kanina, patay ka na sana. Nang marinig ito, lalo pang nabahala si Pauline. Lum-English siya kay Sebastian, ang boses niya ay puno ng pag-aalala. Sebastian, kailangan mo nang umalis ngayon. Ang lolo ko ay isang Peak Lord, kaya hindi nila ako papatayin. Jimmy ay naglabas ng malamig na tawa. Pauline, ang tanga-tanga mo. Ang pagpatay sa mga pribadong alagad ay isang mabigat na krimen, kaya hindi tayo pwedeng mag-iwan ng saksi. Pero huwag kang mag-alala. Bago ka namin patayin, sisiguraduhin kong mararanasan mo ang mga kasiyahan ng pagiging babae, siguradong, magpapasalamat ka sa akin. Walang hiya ka. Lalabanan kita hanggang kamatayan. Sigaw ni Pauline hanggang kamatayan. Sigaw ni Pauline, ang kanyang galit at puot ay sumiklab habang naghahanda siyang sumugod. Mabilis na hinayla siya ni Sebastian pabalik. Pauline, hindi mo kailangang isakripisyo ang buhay mo. Wala silang kwenta. Ako na ang bahala sa kanila. Sebastian, hindi ito oras para sa mga biro. Kahit gaano ka pa kagaling, isa ka lang pre-lesser deity master. Wala kang laban sa kanila. Sigaw ni Pauline nang may panggigilales. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, at tiningnan niya siya na para bang nagmamakaawa na pag-isipan niyang muli. Sebastian ay ngumiti ng kaakit-akit. Maaaring pre-lesser deity master lang ako, pero ang pag-aasikaso sa basura na ito ay higit pa sa kaya ko. Bata, walang hangganan ang kayabangan mo. Isa akong 4-star lesser deity realm expert. Isang pre-lesser deity master na katulad mo ay wala ng iba kundi isang langgam sa aking mga mata. Kaya kitang patayin gamit lamang ang isang daliri. Ngumisi si Jimmy, ang kanyang ekspresyon ay puno ng paghamak. Sa simula, medyo nag-aalala si Jimmy na baka itinatago ni Sebastian ang kanyang tunay na antas ng pagsasanay. Gayunpaman, nang si Sebastian mismo ang umamin na siya ay isang simpleng pre-lesser deity master lamang, nawala ang lahat ng pag-aalala ni Jimmy. Naramdaman niyang wala nang natirang takot. Si Pauline, na labis pa ring naguguluhan, ay nagdagdag, Sebastian, tigilan mo na ang pagyayabang. Ang mababa ng iyong antas ng pagsasanay, malamang ay hindi mo kayang tumanggap ng kahit isang palo mula sa kanya. Tumawa si Sebastian. Pauline, hindi mo naiintindihan. Maaaring katamtaman lang ang aking pagsasanay, pero mayroon akong espesyal isang bagay na nagpapadali sa pagharap sa basurang ito. Ano iyon? Mabilis na tanong ni Pauline, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Si Jimmy at ang kanyang mga kasama, sa kabilang banda, agad na nataranta.
Ang kalmadong asal ni Sebastian ay tila hindi peke, at may posibilidad na talagang mayroon siyang makapangyarihang kayamanan. Ang mukha ni Sebastian ay naging tuso na may bahid ng misteryo habang yumuko siya, inaalis ang isa sa kanyang sapatos at hawak ito sa kanyang kamay. Sebastian, bakit mo tinatanggal ang sapatos mo? Tanong ni Pauline na may kalituhan. Ito ang kayamanan na sinabi ko, sagot ni Sebastian na may ngiti. Ano? Napalunok si Pauline, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa luma at sirang sapatos sa kamay ni Sebastian. Kahit anong anggulo ang tingnan niya rito, ito ay isang ordinaryong sapatos na walang anumang pagbabago sa enerhiya. Tiyak na hindi ito kahit isang mahiwagang artepakto. Jimmy at ang iba pa ay napatigil sandali bago napuno ng tawanan. Papatayin mo ba kami sa kakatawa, Sebastian? Isayang sirang sapatos, at tinatawag mo itong kayamanan. Puro kakalokohan. Lumaon si Lila na may ngiting punong-puno ng pang-aasar. Sebastian, palagi kong iniisip na wala kang silbi at isang ganap na pag-aaksaya ng espasyo. Pero ngayon, nakikita ko na hindi ka lang walang silbi. Mukhang nawalan ka na rin ng bait. Ang pagdiborsyo sa'yo ay tiyak na ang pinakamagandang desisyon sa buhay ko. Chapter 1274. Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar at sinabi, "Oh, Lila. Alam mo, kung gusto mong magmakaawa, isa yon. Pero maging bulag at kumapit sa maling tao. Ngayon yan ay talagang kaawa-awa. Tumahimik ka." Pang-asar ni Lila, malamig ang tono. Wala kang kwenta. Nakakadiri lang pag tinitingnan kita. Kumpara kay Mr. Adam, napakalayo mo. Pagkatapos magsalita, tumingin siya kay Jimmy. Bagaman hindi siya partikular na gwapo, ang kanyang nakakatakot na anyo ay nagpasiklab ng isang bagay sa kanya. Si Camden, sa kabilang banda, ay hindi umabot sa kanyang pamantayan. Tinanggihan niya siya ng buo. Napansin ang reaksyon ni Lila, si Camden ay naging halatang iritado. Sa kaloob-looban, nangako siyang kukunin si Lila para sa kanyang sarili sa lalong madaling panahon, iniisip na nakaluhod siya sa kanyang harapan sa pagsunod. Si Pauline, na matagal nang nagmamasid sa interaksyon, ay humarap kay Lila na may hindi pagsang-ayon. Sa pagkakaalam ko, ikaw at si Sebastian ay dati ng kasal. Kahit na hindi mo siya tutulungan ngayon, paano mo siya mapapabagsak habang siya'y nahihirapan? Huwag mo akong patawanin. Pinilit lang akong pakasalan siya, at ang kasal namin ay pangalan lang. Wala itong katotohanan sa kahit anong paraan, pang-asar na sabi ni Lila, ang boses niya ay puno ng paghamak. Tumawa si Sebastian ng malamig. Lila, ang maging asawa ko ang pinakamagandang nangyari sa iyo. Ito ang isang pagkakataon sa buhay mo upang makabangon sa lahat. Pero bulag ka masyado upang makita ito, tanga masyado upang samantalahin ang pagkakataon. Sa halip, itinapon mo ang lahat. Tunay na wala ka ng pag-asa. Isara mo ang bibig mo. Sigaw ni Lila, ang boses niya'y matalim sa inis. Malapit ka nang mamatay, at patuloy ka pa ring nagsasalita. Napakakatawa. Lumiko siya kay Jimmy at idinagdag na may mapanlikhang ngiti, "Ginoong Atkinson, pakiusap, bigyan mo ako ng karangalan na wakasan ang buhay ng kawawang lalaking ito." Itinutok ni Jimmy ang kanyang espada kay Sebastian at malamig na sinabi, "Bata, kung may huling salita ka, ngayon na ang oras." Itinaas ni Sebastian ang lumang sapatos sa kanyang kamay na may ngiti. "Sinabi ko na, basta't hawak ko ang kayamanang ito, wala sa inyo ang makakapatay sa akin. Sige, lumapit kayo. Papaluan ko kayo ng kayamanang ito ng napakalakas, pagsisisihan nyo na sana hindi nyo ginawa. Bata, siguradong nawalan ka na ng bait para ipagwagayway ang lumang sapatos na parang ito'y kayamanan," pang-aasar ni Jimmy. "Kung ganon, ilalabas ko ang iyong pagdurusa at ililigtas ang mundo mula sa iyong kahihiyan." Sa mga salitang iyon, inihampas niya ang kanyang mahabang espada, naglabas ng gintong enerhiya ng espada na umuungal tulad ng isang dragon habang tumatakbo patungo kay Sebastian. "Sebastian, mag-ingat ka." Sigaw ni Pauline, sinusubukang tumakbo pasulong at harangan ang atake.
Gayunpaman, inilagay ni Sebastian ang isang matibay na kamay sa kanyang balikat, pinipigilan siya sa kanyang pwesto. Nabigla siya nang malaman niyang napakalakas ng kanyang lakas, na nagdulot sa kanya ng kawalang kakayahan na gumalaw. Habang papalapit ang enerhiya ng espada kay Sebastian, itinaas niya ang lumang sapatos sa kanyang kamay at malakas na in-swing ito sa papasok na atake. Si Lila, Camden, at ang iba pa ay may mga mapanlit na ngiti, natutuwa sa tanawin ng isang taong napakabobo na labanan ang isang makapangyarihang atake gamit lamang ang isang lumang sapatos. Ito ay ganap na cub stupidity sa kanilang mga mata. Gayunpaman, ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang tusong ngiti. Habang pinapadali niya ang kanyang espiritual na enerhiya sa sapatos, ito ay napalibutan ng isang hindi nakikitang aura ng kapangyarihan. Sa susunod na sandali, sumalpok ang sapatos sa gintong enerhiya ng espada. Sa isang napakalakas na pagsabog, ang gintong enerhiya ng espada ay nagkalasog-lusog, kumalat sa lahat ng direksyon samantala, ang sapatos sa kamay ni Sebastian ay nanatiling buo at walang sira. Ito ay imposibleng mangyari. Laking gulat ni Jimmy nang lumaki ang kanyang ingga mata sa hindi makapaniwalang pangyayari. Lang kanyang mukha ay puno ng pagkabigla. Si Lila at ang iba pa ay pareho ring nagulat, ang kanilang mga ekspresyon ay nakapako sa pagkamangha. Kamakailan lang, lahat sila ay nakaramdam ng enerhiya ni Sebastian. Maliwanag na siya ay isang pre-lesser deity master lamang. Ngunit, gamit lamang ang isang sirang sapatos, winasak niya ang espada ng enerhiya ni Jimmy na parang wala lang. Ang tanawin ay lubos na hindi kapanipaniwala. Maaaring ang sapatos na ito ay isang mahiwagang artifact. Bulong ni Jessa habang ang kanyang malalaking mata ay nakatuon sa sapatos sa kamay ni Sebastian. Pagkatapos ng lahat, si Jimmy ay isang 4-star lesser deity master, habang si Sebastian ay isang pre-lesser deity master lamang, ang pagkakaiba sa kapangyarihan ay napakalaki. Bukod pa rito, si Jimmy ay may hawak na isang mid-grade na espiritual na artifact, at gayunpaman, madaling natalo siya ni Sebastian gamit lamang ang sapatos na ito. Ibig sabihin nito ay ang sapatos ay pambihira. Marahil ito ay isang mataas na antas na espiritual na artepakto, kung hindi man higit pa. Kabanata 1275. Nang mapagtanto ito, bumilis ang paghinga ni Jessa. Ang isang mataas na antas na espiritual na artepakto ay napakalakas, kayang maglabas ng hindi kapani-paniwalang lakas. Ang mga ganitong artepakto ay napakabihira. Kahit ang mga personalidad tulad ng Holy Son at Holy Maiden ay karaniwang gumagamit lamang ng mga artepakto ng mataas na antas. Kung makakakuha siya ng mataas na antas na espiritual na artifact na ito, agad natataas ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban sa isang bagong antas, na magiging hindi matatalo laban sa sinuman sa ibaba ng intermediate deity realm. Iyan ang kapangyarihan ng isang mataas na antas na espiritual na artepakto. Lumakad ng isang hakbang pasulong, naging malamig ang ekspresyon ni Jessa. Ibigay mo ang artifact, at bibigyan kita ng walang sakit na kamatayan. Ang tanga mo, sagot ni Sebastian, puno ng pang-aasar ang kanyang mukha. Anong karapatan mong insultuhan ako? Sumabog ang galit ni Jessa. Bilang isang elite na disipulo ng Sacred Ground, siya ay itinuturing na isang makapangyarihan kahit sa kanyang mga kapwa-disipulo. Kahit ang mga pribadong alagad tulad ni Adam ay hindi naglakas loob na magpakita ng kawalang galang sa kanya, ngunit si Sebastian ay nagkaroon ng lakas ng loob na insultuhan siya. Sumiklab din ang galit ni Jimmy. May lakas ka ng loob, bata. Si Miss Greymore ay isang 7-star lesser deity master. Ang pagdurog sa iyo ay kasing dali lang ng pagdurog ng langgam. Sumabat si Lila na may pang-aasar. Sebastian, ipinapayo ko sa iyo na alamin mo ang iyong lugar. Ibigay mo ang kayamanan kay Miss Greymore. Iyan lang ang paraan para maiwan mong buo ang iyong bangkay. Kung hindi, huhulihin ka namin at papakainin ang iyong mga labi sa mga asong gubat. Lalong lumiwanag ang ngiti ni Sebastian, kahit na puno ito ng pang-aalipusta. Ang tawag sa inyo na mga hanggal ay tila nakasakit sa inyo, ano? Hayaan ninyong linawin ko.
Ang pagkakaroon ng ganitong makapangyarihang kayamanan ay nangangahulugang ang pag-aalaga sa mga basura tulad ninyo ay parang laro ng bata. Sa halip na magmakaawa para sa buhay mo, naglakas loob ka pang magbanta sa akin. Hindi ka lang basta tanga ngayon. Sa halip, napakatanga mo. Galit na galit, sumagot si Jimmy, ikaw ang tanga dito. E ano kung may kayamanan ka? Isa ka lang pre-lesser deity master. Hindi mo nga kayang ilabas ang buong lakas nito, lalo na ang panatilihin ito ng matagal. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng ABC. Gumamit si Pauline ng telepathy upang magpadala ng mensahe, sinasabi, Sebastian, tama siya. Sa kasalukuyan mong antas ng pagsasanay, wala kang laban sa kanila kahit na may artifact ka. Dapat kang tumakas habang kaya mo pa. Nagkunwari si Sebastian na hindi niya narinig siya. Tumingin siya kay Jimmy na may pang-aasar na ekspresyon at sinabi, matagal na kayong nagngangalit na parang mga aso, at wala ni isa sa inyo ang nakapagpapaabot sa akin. At naglakas loob ka pang magyabang. Nakakatawa. Katapusan mo na. Sumigaw si Jessa sa galit, habang si Jimmy at ang iba pa ay nagalit din. Kung sobrang sabik kang mamatay, masaya akong tutuperin iyon, ungol ni Jimmy bago muling sumugod kay Sebastian. Ang kanyang espada ay tumaga patungo sa kanya. Nanatiling walang kagalaw-galaw si Sebastian, itinaas ang kanyang lumang sapatos upang salubungin ang atake. Sa isang malakas na pagsabog, ang enerhiya ng espada ay agad na nabasag. Sa isang iglap, ang figure ni Sebastian ay naglaho na parang isang anino at muling lumitaw sa harap ni Jimmy. Pagkatapos, sinampal niya si Jimmy sa mukha gamit ang sapatos ng walang pag-aalinlangan. Ang matinis na tunog ay umabot sa buong paligid habang si Jimmy ay tumilapon ng higit sa 30 talampakan ang layo. Maraming ngipin ang lumipad mula sa kanyang bibig bago siya bumagsak sa lupa, nahihirapang bumangon. Jessa at ang iba pa ay natigilan sa kanilang kinatatayuan na may mga mata na nakabuka at mga bibig na nakabuka, labis na nagulat at hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Mr. Atkinson. Sigaw ni Lila, nagmamadaling tulungan si Jimmy na makatayo. Ang mga mata ni Jimmy ay nag-aapoy sa galit, ngunit naglalaman din ito ng bakas ng hindi maikakailang takot. Paano nangyari to? Isa ka lang pre-lesser deity master. Isa ka lang mahinang nilalang. Paano ka naging ganito kalakas? Kahit na may artifact ka, paano ka naging ganito kabilis? Ang iba ay nakatitig kay Sebastian, ang kanilang mga mukha ay puno ng pagdududa at kalituhan. Tama ang punto ni Jimmy. Kahit na may kayamanan si Sebastian na nagpapalakas ng kanyang lakas ng atake, paano naman ito mapapabilis ang kanyang bilis ng ganito? Sebastian ay ngumisi ng may pang-aasar. Pinagdudahan niyo ako nang tawagin ko kayong mga hanggal. Hayaan niyong ipaliwanag ko. Ang sapatos ay may pares. Ang nasa kamay ko ay nagpapalakas ng aking atake, habang ang nasa paa ko ay nagpapabilis ng aking galaw. May problema ba kayo doon? Chapter 1276. Ano? Ang isa pang sapatos ay kayamanan din. Lahat ng mata ay nakatuon sa sapatos sa paa ni Sebastian. Sa kabila ng kanyang luma at sira-sirang anyo, hindi may kakaila ang kasakiman sa kanilang mga mata. Katatapos lang nilang masaksihan ang kamangha-manghang kapangyarihan ng tinatawag na kayamanan. Isang sapatos ay maaaring magpalakas ng lakas ng atake, habang ang isa naman ay nagbibigay ng pambihirang bilis. Ang mga kakayahang ito ay nagbigay daan sa isang tao sa pre-lesser deity master level na ganap na maghari sa isang 4-star lesser deity realm expert. Ang lakas nito ay tiyak na katumbas ng isang mataas na antas ng espiritual na artepakto, at higit pa rito, ito ay isang pares. Ang pag-iisip na makuha ang ganitong kayamanan ay labis na nakakabighani. Dahan-daang itinaas ni Jessa ang kanyang espada, at isang malakas na alon ng digmaan ang sumiklab mula sa kanya. Sebastian, mag-ingat ka. Siya ay isang pitong bituin na lesser deity master. Kung masyadong delikado ang sitwasyon, tumakbo ka. Sigaw ni Pauline, ang mukha ay puno ng pag-aalala habang mahigpit na nakapulupot ang kanyang mga kamao.
Nagniningning ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Alam niyang may dalawang kayamanan si Sebastian, ngunit ang agwat sa antas ng pagsasanay sa pagitan niya at ni Jessa ay talagang napakalaki. Habang ang enerhiya ng espada mula sa atake ni Jessa ay tumama kay Sebastian, tila tiyak na siya ay matatamaan. Ngunit, sa isang iglap, ang anyo ni Sebastian ay lumabo, na para bang naglaho na parang multo. Ang bilis niya ay kasing bilis ng kidlat, at sa isang kisap mata, muling lumitaw siya sa likod ni Jessa na parang siya ay nag-teleport. Sa sobrang bilis niya, wala nang oras si Jessa para makapag-react. Sa oras na naramdaman niya ang panganib at sinubukang lumiko, huli na ang lahat. Hawak ni Sebastian ang tinatawag niyang kayamanan, isang lumang sapatos, at itinaas ito ng mataas bago ibinagsak ng malakas. Tumama ito ng may malakas na sampal sa perpektong bilog na puwit ni Jessa. Ang tunog ng palo ay umabot ng malakas at malinaw, kahit na mas matalim pa kaysa sa palo sa mukha. Ang alingaw-ngaw ay tila kumaluskaw sa hangin, nagdadala ng kakaibang pakiramdam ng pagkalastiko. Ah! Sigaw ni Jessa sa sakit, hindi mapigilan ang sigaw. Ang nag-aalab na pakiramdam sa kanyang likuran ay napakatindi na para bang ito'y nabasag sa piraso. Ang naglalagablab na sakit ay dumaloy sa buong katawan niya, na nagdulot sa kanya ng hindi mapigil ang panginginig. Si Jimmy, Lila, at ang iba pa ay labis na naguluhan sa kanilang nasaksihan. Isang taong kasing makapangyarihan ni Jessa ay naging ganap na walang magawa laban kay Sebastian. Ang makita siyang pinapalo ng walang awa ay hindi kapanipaniwala. Ito ay isang bagay na walang sino man ang tatanggapin kung hindi nila ito nakita ng personal. Dahan-daang bumalik si Sebastian sa tabi ni Pauline, hawak ang lumang sapatos sa kamay. May nakabiting tagumpay na ngiti sa kanyang mukha. Pauline, anong masasabi mo sa kayamanan na yan? Pauline ay masiglang tumanggo, at halata ang kanyang kasiyahan. Akala niya'y tiyak na sila'y mapapahamak ngayon, ngunit ganap na binago ni Sebastian ang sitwasyon. Sa pamamagitan lamang ng dalawang kakaibang artifact, madali niyang napasunod si Jessa at ang kanyang grupo. Hindi lamang ito nakakagulat kundi labis ding kasiya siya na panoorin. Si Jessa, Jimmy, at ang iba pa, sa kabilang banda, ay mapatlas sa takot. Ang kanilang mga tingin ay mabilis na lumipat sa pagitan kay Sebastian at sa sapatos sa kanyang kamay, puno ng kasakiman at takot. Mayroon siyang dalawang makapangyarihang kayamanan. Hindi natin siya kayang talunin. Balik tayo at sabihin kay Mr. Adam. Siya na ang bahala sa taong ito, sabi ni Jessa sa pagitan ng mga ngipin na pinagdikit. Walang tumutol ang iba at naghanda na lumipad. Akala mo ba pwede kang pumasok at lumabas dito sa Eclipse Peak nang walang pahintulot? Humingi ka ba ng permiso sa akin? Bumulala si Sebastian, ang kanyang malamig na boses ay puno ng nakabibinging intensyon. Sebastian Wilder, huwag mong subukan ang iyong kapalaran. Kami ay mga tao ni Mr. Adam, at kung maglakas loob kang hawakan kami, pupunitin kanya ng piraso-piraso. Sige ni Jimmy. Ang kanyang tapang ay nanghihina habang nanginginig ang kanyang boses. Malinaw na siya ay natatakot. Mabilis na sumingit si Lila, Sebastian, umaasa ka lang sa mga kayamanang iyon. Si Mr. Adam ay isang makapangyarihang tao mula sa Potential Leader Organization. Kaya kanyang durugan sa isang kisap mata. Kung matalino ka, palalayain mo kami. Kung hindi, pagdating ni Mr. Adam, kahit kamatayan ay magiging luho na lang para sa iyo. Ang mga labi ni Sebastian ay nagkurba sa isang pang-aasar. Ang tawagin kayong mga hanggal ay isang papuri. Hindi lang kayo bobo, napaka-idiot ninyo. Kahit ngayon, naglakas loob pa kayong magbanta sa akin. Sa isang kisap mata, biglang nasa harapan na ni Lila si Sebastian. Bago pa siya makapag-react, inihampas niya ang lumang sapatos sa kanyang kamay ng may katumpakan. Ang matalim na palo ay umabot sa hangin habang umiikot si Lila, naglalarawan ng arko bago mabagsak ng mabigat sa lupa. Chapter 1277. Si Jessa at ang iba ay labis na natatakot at agad na naghanda upang tumakas. Ang mga labi ni Sebastian ay yumarko sa isang malamig na pang-aasar,
at sa isang mabilis na galaw, nahabol niya si Jessa. Walang pag-aalinlangan, muling ibinaba niya ang lumang sapatos sa kanya, tumama ito ng matalim sa kanyang bilugang likuran. May malakas na tunog ng pagsalpok, at ang lakas ng impact ay nagpadapa kay Jessa sa ere, na nagdulot sa kanya na sumigaw sa sakit. Isang matinding sakit ang kumalat mula sa lugar kung saan siya tinamaan, at hindi niya mapigil ang palm attack ang mga luha sa kanyang mukha. Samantala, sinamantala ni na Jimmy at Camden ang pagkaabala upang umakyat sa himpapawid. Gayunpaman, sa sandaling nagsimula na silang umakyat, si Sebastian ay lumitaw sa harap nila na parang isang multo. Sa isang mabilis na swing, hinampos niya ang sapatos sa mukha ni Jimmy. Jimmy ay umiikot na parang wala sa sarili, ang kanyang ulo ay umiikot habang siya ay bumagsak pabalik sa lupa, masyadong nalilito para makagalaw. Lumiko si Sebastian kay Camden, itinaas ang kanyang paa at tinadyakan siya ng diretso sa ilong. Damyugo ang ilong ni Camden habang siya'y natapon pabalik bago bumagsak sa lupa. Pero hindi doon tumigil si Sebastian. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na sipa, pinapadapo ang natitirang mga lalaki sa lahat ng direksyon. Lumapag siya ng maayos sa gitna nila, at tinignan sila ng malamig na titig. Babala lang ito. Kung susubukan niyong tumakas muli, kukunin ko ang mga buhay niyo. Jessa ay nahirapang tumayo habang nanginginig ang kanyang katawan mula sa sakit. Ang kanyang likuran ay tila nabasag, at mga luha ng pagdurusa ang damaloy sa kanyang mga pisngi. Ang kanyang mga mata ay nagliyab sa galit habang tinitingnan niya si Sebastian, ngunit sa kaloob-looban, mayroong hindi mapagkakamalang panginginig ng takot. Ano ang gusto mo sa amin? Ano ang kailangan para pakawalan mo kami? Tanong ni Jessa sa pamamagitan ng mga ngiping kinagat, pinipigilang magalit. Tiningnan siya ni Sebastian ng malamig. Kung may sinubukang pumatay sa iyo pero nahuli mo sila, ano ang gagawin mo sa kanila? Jessa ay namutla, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Alam na alam niya ang sagot. Kung may sinubukan siyang patayin, wala siyang ipapakitang awa at agad silang aalisin ng walang pag-aalinlangan. Paalaala lang. Si Jimmy at ako ay mga elite na disipulo. Kahit na ikaw ay isang pribadong alagad, ang pagpatay sa amin ay magdadala ng galit ng sacred ground sa iyo. Hindi ka nila palalampasin, sabi ni Jessa, pinipilit ang kanyang boses na manatiling matatag. Mabilis na sumabat si Jimmy, tama si Miss Graymore. Mabuti pang pakawalan nyo kami agad, o hindi nyo kakayanin ang mga magiging kahihinatnan. Hindi mo kayang tiisin ang mga kahihinatnan. Ang mga labi ni Sebastian ay umikot sa isang malamig na ngiti. Sa isang iglap, ang kanyang anyo ay lumabo. Lumabas siya sa harapan ni Jimmy, itinaas ang sira-sirang sapatos at inugoy ito ng may lakas. Ang bilis niya ay sobrang nakakabigla na hindi man lang nakapag-react si Jimmy. Si Jimmy ay nahadjas ng higit sa 30 talampakan, bumagsak ng malakas sa lupa at nakahiga roon na walang kagalaw-galaw. Jessa, Lila, at ang iba pa ay natigilan sa takot. Nararamdaman nila ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanilang likod. Ang kalagayan ni Jimmy ay labis na kaawa-awa. Ang kanyang mukha ay labis na namamaga, mga ngipin ay nagkalat sa lupa, at walang tigil na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Tumingin si Sebastian kay Camden. Hindi na nila kayang pigilan ang kanilang takot, si Camden at dalawa pa ay bumagsak sa kanilang mga tuhod na may malakas na tunog. Mr. Wilder, pakiusap, kawan niyo kami. Mali kami. Alam naming mali kami. Maawa kayo sa amin. Maya-maya, lumuhad din si Lila, nanginginig ang kanyang boses, Sebastian hindi, Mr. Wilder, nagkamali ako Poldusap, ako'y nananawagan sa iyo. Para sa kapakanan ng ating dating kasal, paklusap, pakawalan mo ako sa pagkakataong ito. Sa loob lamang ng ilang segundo, si Jessa na lang ang natitirang nakatayo. Sa kabila ng kanyang takot, ang kanyang pagmamalaki ay tumangging lumuhad. Pagkatapos ay naglakad si Sebastian patungo kay Jessa na may kaakit-akit ngunit nakakabahalang ngiti sa kanyang mukha.
Ang katawan ni Jessa ay nanginginig ng hindi mapigilan habang pinapanood niya itong lumapit, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili at nanindigan. Sebastian, dahil umabot na tayo sa ganito, mas mabuti pang sabihin ko na ang totoo. Ako ang babae ni Mr. Adam. Kung maglakas loob kang patayin ako, hindi ka niya palalayain. Chapter 1278. Pagkatapos sabihin ni Jessa ang mga salitang iyon, nagpakita ng mga ekspresyon ng hindi paniniwala ang lahat ng naruroon. Alam ng lahat na may opisyal na kasintahan si Adam si Sierra. Para kay Jessa na buong tapang na ipahayag na siya ang babae ni Adam ay labis na ikinagulat ng lahat. Ang mga labi ni Sebastian ay bahagyang ngumiti habang mabagal niyang sinabi, kung tama ang alaala ko, si Sierra ang kasintahan ni Adam, hindi ba? Ang isang kasinggaling at kahangahangang tao gaya ni Ginoong Adam ay hindi kailanman magkakaroon ng isang babae lamang, sagot ni Jessa ng may katotohanan, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa bahagyang pagmamalaki. Tumanggaw si Sebastian ng bahagya. May bakas ng kasiyahan sa kanyang ekspresyon. Hindi ito nakakagulat. Sa katunayan, siya rin ay may higit sa isang babae sa kanyang buhay. Sa mundong ito, itinuturing na normal lamang para sa mga lalaki na magkaroon ng maraming asawa at kabit. Dahil sa madalas na digmaan sa pagitan ng mga bansa, karamihan sa mga sundalo at mandirigma ay mga lalaki. Bukod pa rito, madalas na nakikilahok ang mga tagapag-ani sa mapanganib na mga laban at duelo, na lalo pang nagpulala sa ratio ng populasyon pabor sa mga babae. Ito ay lumikha ng isang sitwasyon na katulad ng mga sinaunang panahon sa kanyang orihinal na mundo, kung saan ang mga babae ay labis na nakararami kumpara sa mga lalaki. Jessa, sa tingin mo ba talaga na ang pagbanggit sa pangalan ni Adam ay makakatakot sa akin? Tanong ni Sebastian ng malumanay habang ang kanyang mga labi ay bumangon sa isang bahagyang ngiti. Jessa ay humalaklak ng malamig. Aaminin kong makapangyarihan nga ang iyong artifact, pero si Mr. Adam ay isang intermediate deity master at isang kilalang tao sa potential leader organization. Ang pakikitungo sa isang katulad mo ay hindi na kailangan pang gumalaw ng daliri niya. Makikipagdeal sa akin. Lumalim ang ngiti ni Sebastian, na may halong hindi mapagkakamalang paghamak. Adam. Wala siyang halaga sa akin. Kung hahanapin man niya ako o hindi iyon mahalaga dahil mahahanap ko rin siya balang araw para ayusin ang ating alitan. Jessa ay natigilan sandali, pagkatapos ay tumawa sa hindi makapaniwalang paraan. Ikaw. Isang simpleng pre-lesser deity master, na nag-aangking kaya mong talunin si Mr. Adam. Hindi ka man lang kasing halaga ng isang insekto sa kanya. Ang pagsasabi nito ng malakas ay magiging katatawanan mo. Maniwala ka sa gusto mo. Kung akala mo na ang pagbanggit kay Adam ay makakatakot sa akin, sobrang wala muwang. Habang nagsasalita siya, ang paa ni Sebastian ay sumandal sa lupa, itinulak siya pasulong ng may bilis na kidlat. Ang kanyang anyo ay lumabo na parang isang multo habang nagmadali siya patungo kay Jessa. Si Jessa ay agad natakot, ang kanyang mukha ay puno ng takot. Nagmamadali siyang umatras, itinaas ang kanyang kamay upang palayasin ang isang desperadong pag-atake ng enerhiya ng espada. Ang talon ng enerhiya ay tumaga sa hangin ng may matinding puot. Ang mga galaw ni Sebastian ay likido at mabilis, parang isang multo. Madali niyang iniiwasan ang enerhiya ng espada, nilapitan ang distansya sa pagitan niya at ni Jessa sa isang kisap mata. Sinubukan muling umatake ni Jessa ngunit bago pa man tuluyang makabangon ang kanyang espada, kumilos si Sebastian na parang kidlat. Ang kanyang kilalang sapatos ay sumipa, tumama ng matinding suntok sa kanyang braso. Isang matalim na sampal ang umalangaw sa hangin, ang tunog ay malinaw na malinaw sa katahimikan. Parang tumagos ito sa mga eardrum ng mga nanonood. Jessa ay napanganga sa sakit, ang pagkabigla ay nagdulot sa kanya na hindi sinasadyang bitawan ang kanyang espada. Ang kanyang braso ay tila nabali, naglalabas ng hindi matiis na sakit. Nawala ang lakas sa kanyang katawan, na nag-iwan sa kanya na hindi makapagpigil.
Ang kanyang mukha ay namutla habang ang sakit ay bumaha sa kanyang mga pandaman na parang isang napakalakas na alon. Sa pagkuha ng pagkakataon, hinawakan ni Sebastian siya sa leeg gamit ang isang kamay, bahagyang itinaas siya. Sa kanyang kabilang kamay, hawak pa rin ang sapatos, walang awa niyang pinagsalitaan ang kanyang likuran. Isang malakas na sampal ang umabot, napakadistingido na maaaring marinig mula sa 100 metro ang layo. Jessa ay naglabas ng sigaw na halo ng sakit at galit. Ang sakit ay hindi matitiis, at tinignan niya si Sebastian nang may nag-aalab na galit. Ang kanyang nakapikit na panga at nag-aapoy na mga mata ay tila nangangako ng paghihiganti, na para bang wala siyang ibang nais kundi durugan siya. Ang labis na nagpagalit sa kanya ay nang muling sinaktan ni Sebastian ang kanyang likuran. Ito ay isang kahihiyan na hindi niya kailanman naranasan sa buong buhay niya. Ang labis na kahihiyan nito ay labis na nakakapanghina, na para bang gusto niyang maglahon na lamang sa lupa. Ang iba pang mga nanonood ay natigilan sa gulat. Ang matapang na pag-uugali ni Sebastian ay hindi kapani-paniwala. Ang pagsampal kay Jessa sa likuran ay sapat na masama, ngunit kakapahayag lang niya na siya ay babae ni Adam. Ang pagbatok sa kanya ngayon ay hindi lamang isang insulto sa kanya kundi pati na rin isang sampal sa mukha ni Adam. Mr. Adam ay hindi ka kailanman mapapatawad. Sigaw ni Jessa habang ang kanyang mukha ay namumula sa halon ng galit at kahihiyan. Ang boses niya ay nanginginig sa kahihiyan at nag-aalab na galit. Si Sebastian ay ngumiti ng may pang-aasar at sumagot ng walang pakialam, talaga bang hindi ka natututo? Sinabi ko na sayo. Wala akong pakialam sa tinatawag na kapangyarihan ni Adam. Bakit mahirap para sayo itong maintindihan? Sa mga salitang iyon, muling itinaas niya ang sapatos at muling pinagsaluhan ang kanyang likuran, ng malakas. May isa pang malakas na hampas, at sumigaw si Jessa. Nagtaka ang mga tao nang may isa pang matinding hampas na umalangaw-ngaw, na sinundan agad ng isa pa. Chapter 1279. Isang matinis na tunog ang umabot sa hangin, sinundan ng isang nakakalungkot na sigaw, paulit-ulit. Bawat tunog ay tumama na parang martilyo sa mga puso ng mga nanonood, pinupuno sila ng takot. Hindi kalayuan, si Jimmy at ang iba pa ay labis na nagulat. Wala sa kanila ang inaasahang magiging ganito kalupit si Sebastian. Kahit na humaharap siya sa isang kagandahan tulad ni Jessa, wala siyang pinatawad. Ang matatalim at umuugong na sampal ay napakalinaw na kahit marinig lang ang mga ito ay parang sumasakit ang kanilang mga katawan sa pakikiramay. Tigilan mo na. Alam kong mali ako. Please. Naghihirap ako, pakiusap, kawan mo ako. Jessa ay tuluyan ng bumigay. Ang kanyang mga depensang mental ay tuluyang gumuho, at siya'y nagsimulang makiusap kay Sebastian para sa awa. Nakalimutan ang kanyang pagmamataas, siya ay biglang napaiyak ng hindi mapigilan. Ang kanyang mga sigaw ay puno ng kawalang pag-asa at pagdurusa. Ang tunog ay napakapait na kahit ang pinakamalamig na puso ay makaramdam ng kaunting awa. Nang makita niyang bumagsak siya, tumigil na si Sebastian. Tumingin siya kay Jessa, ang kanyang ekspresyon malamig at matigas habang sinabi, tandaan mo ito. Huwag mo na akong guluhin ulit. At itigil mo na ang pagbanggit kay Adam. Para sa akin, wala siya. Bumagsak si Jessa sa lupa, nanginginig ang kanyang katawan sa kahihiyan at takot. Alam niyang kapag kumalat ang mga pangyayari ngayon, magiging katatawanan siya. Ang simpleng pag-iisip na haharapin ang mundo pagkatapos nito ay pumuno sa kanya ng takot. Pinilit niyang salubungin ang tingin ni Sebastian, pinipigilan ang kanyang galit, at nagtanong, pwede na ba tayong umalis? Sebastian ay ngumisi, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. Akala mo ba na ang Eclipse Peak ay isang lugar kung saan pwede kang pumasok at lumabas kahit kailan mo gusto? Ang galit ni Jessa ay umusbong sa ibabaw. Ang kanyang dibdib ay umuusbong sa galit habang kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinambit, sobra-sobra na ang pananakit mo sa amin. Ano pa ba ang gusto mo? Sinaktan ko kayo dahil tinakat niyo ako. Pero hindi pa natin naayos ang utang na loob ko sa inyo dahil sinubukan niyong patayin ako.
Ang kanyang ngiti ay may nakakabahalang tono, parang naglalaro siya sa kanila. Ano ang gusto mo sa amin para palayain mo kami? Hiniling ni Jessa, ang boses niya ay nanginginig sa pinipigilang galit. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa kawalang kasiyahan, kahit na hindi siya naglakas loob na labanan pa siya. Ang boses ni Sebastian ay naging malamig. Ang parusa sa pagtatangkang pumatay sa akin ay kamatayan. Pero ako'y isang mabait na tao, kaya binibigyan ko kayo ng pagkakataong makabawi. Linditan ko ang inyong mga buhay, pero hindi kayo makakaligtas ng walang kaparusahan. Mananatili kayo dito at magtatrabaho ng mabigat na trabaho sa loob ng 1 buwan. Matinding trabaho. Ano bang ibig sabihin nun? Tanong ni Jessa habang naguguluhan ang kanyang mukha. Nabalitaan kong ang mga tirahan ninyo ay marangya at komportable, hindi katulad ng mapagpakumbabang kondisyon dito sa Eclipse Peak. Tumingin ka sa paligid. Ang aming pamumuhay ay magkaibang-magkaiba. Kaya, sa susunod na buwan, ang iyong gawain ay magtayo ng kastilyong karapat-dapat sa Eclipse Peak, deklarasyon ni Sebastian, ang kanyang boses ay matatag at utos. Ang mukha ni Jessa ay nagalit sa kanyang mga salita. Sebastian, sobra na to. Ang mga labi ni Sebastian ay umikot sa isang mapanlit na ngiti. Ah, babae, mukhang nakalimutan mo na ang iyong naunang aral. O baka naman nami mismo lang ang karanasan. Nagulat, agad na tinakpan ni Jessa ang kanyang likuran ng may pag-iingat at nagbigay ng desperadong tingin kay Jimmy. Bigyan mo ako ng kayamanang ibinigay sa iyo ni Mr. Adam. Jimmy Commandant, biglang naalala ang tansong salamin na ibinigay sa kanya. Noong una, labis siyang nabighani sa mga mataas na antas na espiritual na artepakto ni Sebastian kaya hindi niya ito naisip, ngunit ang paalala ni Jessa ay nagdala nito sa kanyang isipan. Ang tansong salamin ay halos isang mataas na antas na espiritual na artepakto. Bagaman hindi ito kasing lakas ng mga sapatos ni Sebastian, maaari itong magbago ng takbo ng laban sa mga kamay ni Jessa. Mabilis na kinuha ni Jimmy ang salamin at inihagis ito kay Jessa. Nang mahawakan ni Jessa ang tansong salamin, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na nagsimulang magbuhos ng espiritual na enerhiya dito. Isang nakakasilaw na puting sinag ang lumabas mula sa salamin, ang liwanag nito ay parang kidlat na dumaan sa kalangitan. Agad na napansin ng matalas na instinct ni Sebastian ang kapangyarihan ng salamin. Inilag niya ang sinag sa isang mabilis na galaw. Ang sinag, na hindi tumama sa target, ay tumama sa isang malaking puno sa likuran niya. Isang nakabibinging pagsabog ang umalangaw sa hangin habang isang malaking bahagi ng puno ng kahoy ay nawasak. Ang natitirang enerhiya ay pumutok sa isa pang puno sa likuran nito, pinutol ito sa maliliit na piraso. Ang mga punong ito ay mga punong ironwood, at kilala sila sa kanilang lakas na maihahambing sa bakal. Ngayon, sila'y naging wala ng iba kundi mga guho sa ilalim ng matinding puwersa ng sinag. Pati si Jessa, na may hawak na salamin, ay nagulat sa mapanirang lakas nito. Ang kanyang unang pagkabigla ay mabilis na napalitan ng kasiyahan nang mapagtanto niya ang potensyal nito. Walang pag-aalinlangan, pinakawalan niya ang isang sunod-sunod na mga sinag, bawat isa'y tumatagos sa hangin na parang mga nakamamatay na espada. Si Sebastian ay umiwas sa bawat sinag ng may katumpakan, mabilis na gumagalaw upang maiwasan ang walang tigil na pag-atake. Kumuha siya sa kanyang mga gamit at kinuha ang isang mid-grade na espiritual na artepakto na pistola. Pagkatapos ay tinutok niya ito at pinaputok, at ang espesyal na dinisenyong bala ay tumama ng diretso sa isa sa mga sinag. Ang pagsabog na nagresulta ay nagpadala ng shockwave na kumalampag sa paligid. Ang parehong bala at sinag ay sabay na sumabog, naglalabas ng magulong enerhiya na kumalat sa isang marahas na bagyo, nililinas ang lugar. Ang compliance ni Jessa ay panandaliang nag-alinlangan sa nakita niyang kontra-atake ni Sebastian. Ang hindi inaasahang lakas ng pistola ay nahuli siya sa kanyang pagbabantay. Pinagpag ang kanyang mga ngipin, itinulak niya ang kanyang sarili ng higit pa, pinapadaloy ang espiritual na enerhiya sa tansong salamin ng mas mataas na intensidad.
Bawat sinag ng puting liwanag ay sumugod kay Sebastian ng walang humpay na bilis at lakas. Kabanata 1280. Ang kapangyarihan ng tansong salamin ay higit na lumampas sa mga inaasahan ni Sebastian. Ang pistola na kanyang ginamit ay isang mid-grade na espiritual na artepakto. Bawat atake niya ay pinapagana ng kanyang kasalukuyang antas ng pagsasanay, naglalaman ng puwersa na katumbas ng buong lakas ng isang pinakamataas na Lesser Deity Master. Gayunpaman, si Jessa, na isang 7 bituing demigod lamang, ay nagawang ipaglaban ang kanyang sarili laban sa kanya gamit ang tansong salamin. Ito lamang ang nagpakita ng pambihirang lakas ng artepakto. Bagaman hindi ito ganap na isang mataas na antas na espiritual na artepakto, tiyak na malapit na ito rito. Gayunpaman, ang higit na nakakuha ng atensyon ni Sebastian ay ang bahagyang pamilyar na aura na nagmumula sa salamin. Jimmy, Lila, Pauline, at ang iba pa ay huminga ng malalim, ang mga puso nila ay kumakalabog habang pinapanood nila ang matinding laban sa pagitan nina Sebastian at Jessa. Ang tindi ng laban ay nag-iwan sa kanila na hindi makapagsalita. Ang parehong kalaban ay tila pantay na pantay, at ito'y usapan na lamang ng oras bago isa sa kanila ang matalo. Ang karamihan ay kumbinsido na si Sebastian ang unang mahuhulog. Wala sa kanila ang nakakaalam ng buong lawak ng kanyang mga kakayahan. Ngunit sa katotohanan, si Sebastian ay nagpipigil lamang upang maiwasang maipakita ang labis na lakas niya. Kung ilalabas niya ang buong lakas niya, si Jessa kahit gaano pa siya katibay ay walang laban. Kahit 10 o higit pang mga kalaban na kasing husay niya ay madaling mapapabagsak. Ang baril ay may lamang 9 na bala, at hindi nagtagal, pinaputok ni Sebastian ang huli sa mga ito. Gayunpaman, nanatili siyang kalmado. Gamit ang kanyang Phantom Stride, maingat niyang iniiwasan ang ilang sinag ng liwanag at lumapit kay Jessa. Pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, itinaas niya ang kilalang lumang sapatos at binigyan siya ng matinding sampal sa kanyang likuran. Si Jessa ay parehong galit at nagulat. Mabilis niyang inutusan ang tansong salamin na maglabas ng isa pang nagniningning na sinag ng liwanag sa pagtatangkang pira-pirisuhin si Sebastian. Ngunit labis siyang nagkamali sa kanyang paghusga sa kanya. Sa isang simpleng pagyuko paatras, naiiwasan ni Sebastian ang sinag at sinundan ito ng isa pang atake, sa pagkakataong ito ay tinamaan ang kanyang braso gamit ang lumang sapatos. Ang epekto ay agad at masakit. Pinilit si Jessa na ibagsak ang tansong salamin. Sinasamantala ang pagkakataon, hinawakan ni Sebastian siya sa leeg, itinaas ang lumang sapatos bago muling magbigay ng walang awa na palo. Hindi. Tama na. Sigaw ni Jessa, ang kanyang mukha ay mapatlas sa takot. Ang kanyang likuran ay puno na ng pasa at sugat. Alam niya na kung magpapatuloy ito, malamang na magdaranas siya ng hindi na maibabalik na pinsala. Ang basag na sapatos ay tumama ng diretso sa likuran ni Jessa na may malakas na tunog. Walang itinira si Sebastian, kahit na hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Gayunpaman, napakalakas ng puwersa, at tanging ang patong ng espiritual na enerhiya na bumabalot sa sapatos ang pumihil dito na maghiwa-hiwalay. Isang palo ang sumunod sa isa habang patuloy si Sebastian ng walang humpay, malinaw na nasisiyahan. Tigil na. Pakiusap, wala nang iba pa. Naghihirap ako. Umiiyak si Jessa habang nanginginig ang kanyang boses sa sakit. Hindi na siya makatayo at bumagsak sa lupa, humahagulgol ng walang kontrol. Pagkatapos ng ilang palo pa, tumigil na si Sebastian at malamig na sinabi, ito ang presyo ng paglaban. Inilabas niya ang kanyang tingin kay Jimmy at sa iba pa. Nabigla, agad silang lumuhad, nagmamakaawa ng awa. Ang mga mata ni Sebastian ay tumitig kay Jimmy na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Ika ang nagbigay sa kanya ng tanso na salamin. Ano sa tingin mo ang nararapat na parusa para sa'yo? Mr. Wilder, nagkamali ako. Pakiusap, kawan mo ako. Gagawin ko ang lahat. Sigaw ni Jimmy habang paulit-ulit na binabangga ang kanyang ulo sa lupa. Bawat hampas ay mas malakas at mas desperado kaysa sa nauna.
Tiningnan silang lahat ni Sebastian ng may malamig na titig bago sinabi, lahat kayo dito ay tutulong sa akin na magtayo ng kastilyo dito. Mayroon bang tutol? Mabilis na naglagay si Jimmy ng mapagpanggap ng ngiti. Ginoong Wilder, gusto naming tumulong, pero hindi namin alam kung paano magtayo ng kastilyo. Walang anuman, sagot ni Sebastian na may masayang ngiti. Kung hindi nyo kayang gawin ito, pwede nyo namang bayaran. Siyempre. Magbabayad ako. Paano kung 1,000,000 espiritual na bato? Maingat na mungkahi ni Jimmy. Naging madilim ang ekspresyon ni Sebastian habang siya'y lumalapit. Kaya, ang sinasabi mo ay, ang buhay mo ay nagkakahalaga lamang ng 1,000,000 espiritual na bato. Ang tono niya ay may nakakatakot na banta. Nanginig si Jimmy. Hindi, hindi. Magbabayad ako ng 10,000,000. Hindi, 20,000,000 na spiritual stones. Halos lahat na ito nang meron ako. Pagkatapos, humarap si Sebastian sa iba. At kayo naman. Isa sa kanila ang nanginginig na sinabi, babayaran ko ng 8,000,000 espiritual na bato.